Magandang araw mga ka-clover, mga ka-feng shui, at mga naghahangad ng kasaganaan sa darating na taon. Ngayong papalapit na ang taon ng Fire Horse 2026, isa ito sa pinakamatapang at pinakamainit na taon ayon sa Chinese Zodiac. Ang taong ito ay puno ng enerhiya, sigla, ngunit kasabay nito ay maaaring magdala ng init ng alitan, padalos-dalos na desisyon, at biglaang pagbabago kung hindi mo mababalanse ang enerhiya ng iyong tahanan. Kaya sa vlog na ito, pag-usapan natin ang mga maswerteng halaman na dapat mong ilagay sa center table ng iyong living room ayon sa Feng Shui. Bakit sa center table? Dahil ito ang puso ng iyong tahanan. Dito madalas nag-uusap ang pamilya, tumatanggap ng bisita, at dumadaloy ang enerhiya ng kabuuang bahay. Kung tama ang halaman mo dito, dadaloy ang swerte, kapayapaan at kasaganaan. Pero kung mali ang inilagay mo, maaari nitong maharangan ng swerte o magdulot pa ng enerhiyang malas. Kaya manatili hanggang dulo dahil ibabahagi ko rin kung bakit napakahalaga ng mga halamang ito ngayong taon ng Fire Horse at kung paano mo sila alagaan para magdala ng tuloy-tuloy na biyaya. Una, Lucky Bamboo, simbolo ng kasaganaan at katatagan ng relasyon. Ang Lucky Bamboo ay isa sa pinakakilalang halaman sa Feng Shui na sumisimbolo sa balanse, kasaganaan at tibay ng samahan. Ang bawat tangkay ng bamboo ay may kahulugan. 3 tangkay para sa kaligayahan, 5 tangkay para sa kalusugan, at 9 na tangkay para sa kabuuang swerte. Kapag inilagay mo ito sa gitna ng iyong mesa, pinaniniwala ang binabalanse nito ang 5 elemento ng kalikasan: wood, fire, earth, metal at water. Ngunit tandaan, kailangan laging malinis at malinaw ang tubig. Kapag ito ay nanilaw o nagkaroon ng lumot, sinasabing nalalason din ang enerhiya ng iyong tahanan. Kaya panatilihing sariwa ang tubig upang panatilihing buhay ang swerte. Sabi nga sa kasabihan, ang bamboo kahit yumuko, bumabalik pa rin sa taas, gaya ng pamilyang marunong magpasalamat. Ikalawa, money plant o golden pothos, halaman ng yaman at good fortune. Ang money plant ay paborito ng maraming Feng Shui masters dahil ito ay tunay na simbolo ng pag-agos ng kayamanan at grasya. Bawat dahon nito ay parang barya ng ginto. Kapag mas luntian at makintab ang mga dahon, mas malakas ang hatak ng swerte. Ilagay ito sa gitna ng mesa sa ibabaw ng tray na may ilang coins o crystals tulad ng citrine o pyrite. Ngunit tandaan, ngayong taon ng Fire Horse, iwasan itong ilapit sa apoy o sobrang liwanag. Dahil magbabanggaan ng elemento ng fire at wood. Sabi nga ng matatanda, ang halamang inaalagaan ng may tiyaga ay magbabalik ng swerteng may halaga. Ikatlo, jade plant, halaman ng tagumpay at kalakalan. Kung negosyo o karera ang gusto mong pagtagumpayan, ang jade plant ang dapat mong alagaan. Ito ay tinaguri ang plant of prosperity and success sa Feng Shui. Ang bilugang dahon ng jade ay parang mga barya ng sinaunang Chino na sumisimbolo ng tuloy-tuloy na kita at tagumpay. Ilagay ito sa center table kung saan madalas mag-usap o magplano tungkol sa negosyo o trabaho. Kapag namulaklak ang jade plant, sinyalis ito ng pagdating ng bagong oportunidad. Sabi nga, kung gusto mong tumubo ang yaman mo, magtanim ka muna ng jade sa gitna ng tahanan mo. Ikaapat, peace lily, proteksyon at kalinisan ng enerhiya. Ang peace lily ay isang halamang
nagbibigay ng katahimikan, kalinisan at proteksyon. Ito ay kilala sa kakayahang sumipsip ng masasamang hangin at negatibong enerhiya. Ngayong taon ng Fire Horse, napakahalaga ng pagkakaroon nito dahil ang sobrang fire energy ay maaaring magdulot ng alitan sa pamilya. Ang presensya ng peace lily sa gitna ng iyong sala ay parang malamig na hangin na nagpapakalma sa lahat ng tensyon. Sabi nga sa kasabihan, ang tahanang tahimik at malinis, doon dumadaloy ang grasya ng walang hadlang. Ikalima, snake plant, tagapagtanggol laban sa malas at usog. Maraming nag-aakalang malas ang snake plant, pero ayon sa mga eksperto sa Feng Shui, ito ay malakas na protector kung nasa tamang lugar. Ilagay ito sa gitna ng sala o sa tabi ng center table upang magsilbing energy shield laban sa inggit, usog o negatibong intensyon ng bisita. Ang matitigas nitong dahon at simbolo ng katatagan at lakas. Sa taon ng Fire Horse, kung saan mabilis uminit ang ulo at damdamin, ang snake plant ang magiging tagasalo ng apoy, ng galit at tensyon. Sabi nga, ang halaman ng matibay na dahon, siya ring tagapagtanggol ng tahanan. Ika-anim, orchids, kagandahan, pag-ibig at karangyaan. Ang orchids ay hindi lang maganda sa paningin, ito rin ay sagisag ng pag-ibig, respeto at kagandahan ng kalooban. Kung ang living room mo ay madalas pagtagpo ng pamilya o mag-asawa, maglagay ng puti o pink na orchid sa gitna ng mesa. Sinasabing kapag ito ay namulaklak, darating ang bagong biyaya o magandang balita sa pamilya. Ang mga bulaklak nito ay nagdadala ng positive aura at sumisimbolo ng pag-asa. At meron itong kasabihan na ang bulaklak na namumukadkad sa gitna ng tahanan ay tanda ng pag-usbong ng pag-ibig at pag-asa. Ikapito, bonsai. Kontrolado ang enerhiya, kontrolado ang kapalaran. Ang bonsai ay simbolo ng disiplina, katatagan at kasipagan. Kapag inilagay sa center table, ipinapakita mo sa universo na marunong kang maghintay at mag-alaga ng biyaya. Pero tandaan, kapag ito ay natuyo o napabayaan, pinaniniwalaang humihina rin ang agos ng swerte. Kaya dapat itong alagaan at regular na linisin ang paligid nito. Sabi ng mga matanda, ang swerteng inaantay ay dumarating sa marunong maghintay. Ikawalo, lotus o water lily, simbolo ng kapayapaan at pagbangon. Ang lotus ay isang banal na halaman sa Feng Shui at Budismo. Ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan, kapayapaan at espiritual na lakas. Kung may maliit kang bowl na may tubig sa center table, pwede kang maglagay ng lotus plant. Pinaniniwalaan itong nagbibigay ng kalinawan ng isip at direksyon sa buhay. Ngayon taon ng Fire Horse, kung saan maraming pagbabago, napakahalaga ng lotus upang mapanatiling kalmado at hindi magpadala sa kaguluhan. May kasabihan na ang bulaklak na lumalago sa putik, siya ang pinakamagandang paalala ng pagbangon sa gitna ng kaguluhan. Bakit mahalaga ang mga halaman na ito ngayong taon ng Fire Horse 2026? Ayon sa mga Feng Shui Masters, ang taong ito ay puno ng apoy, mabilis ang enerhiya, emosyonal at may dalang pagbabago. Ang mga halaman ay kumakatawan sa wood element na siyang natural na kalaban ng sobrang fire energy. Sila ang nagbibigay ng yen energy o kalma para mapanatiling balanse ang init ng taon. Kung walang halaman sa gitna ng iyong living room, maaaring mas madaling pumasok ang stress, away at kamalasan. Ang mga halaman ay parang kalasag ng tahanan, tahimik pero epektibong naglilinis at
nagpoprotekta ng iyong aura at kapaligiran. Kaya kung gusto mong manatiling masagana, payapa at ligtas sa init ng taon ng Fire Horse, siguraduhing may buhay at luntiang halaman sa iyong center table. Ang center table ay hindi lang basta dekorasyon o patungan ng kape at magazines. Sa Feng Shui, ito ay tinuturing na puso ng living room. At ang living room naman ay puso ng tahanan. Ibig sabihin, kung maayos at positibo ang enerhiya sa center table, maayos din at magaan ang daloy ng swerte, kalusugan at relasyon sa buong pamilya. Ang center table ay kumakatawan sa balanse, komunikasyon at pagkakaisa. Kapag maganda at maaliwalas ang iyong center table, sinasabing mas madaling makapasok ang good chi o positive energy. Ang espiritual na kahulugan ng center table, ang center table ay parang altar ng pang-araw-araw na enerhiya ng pamilya. Dito nagtitipon-tipon ang mga kwento, tawa at alaala ng mga nakatira sa bahay. Kapag ito ay maayos, nagiging kanlungan ng masayang enerhiya. Ngunit kapag napabayaan, nagiging sentro ng malas, pagod at negatibong emosyon. Sa Feng Shui belief, ang table na ito ay sumisimbolo sa puso ng tahanan kung saan dumadaloy ang dugo ng kasaganaan at pagmamahalan. Kaya kapag inilagay mo rito ang mga maswerteng halaman, kandila o crystals, parang pinapasigla mo ang mismong puso ng iyong bahay. Ang center table ay hindi lang basta kasangkapan. Ito ay salamin ng kalagayan ng iyong buhay at pamilya. Kapag ito ay malinis, maaliwalas at may buhay, gayon din ang iyong tahanan. Ngunit kapag ito ay puno ng kalat o walang sigla, ganoon din ang magiging takbo ng iyong taon. Kaya mga Year of the Fire Horse 2026, bigyang pansin mo ang iyong center table. Ilagay mo rito ang mga maswerteng halaman na magpapalago ng swerte, magpapalamig ng init ng taon, at magbibigay ng kapayapaan sa loob ng iyong tahanan. Dahil sabi nga sa kasabihan ng Feng Shui, ang sentro ng bahay ay ang pintuan ng biyaya. Kung ito'y bukas, dadaloy ang swerte ng walang tigil. Kung nagustuhan mo ang video o vlog na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang Feng Shui tips, ritual at gabay tungo sa maswerteng bagong taon. Maraming salamat sa panonood at naway dumaloy sa iyong buhay ang walang hanggang swerte, pag-ibig at kapayapaan.